Praise the Lord, and allow me to share the message of God first, okay? Bago ho ang lahat. I would like to welcome everyone, yung mga bisita. Isang mapagpalang hapon, isang kagalakan na kayo'y dumalo dito ngayong hapong ito. At ako naniniwala at nananampalataya, I know and I believe that God has a special message for each and every one of us. Okay, and handa na po ba tayong makinig sa salita ng Diyos? Are we ready? Amen? Okay. At bago ko basahin yung aking text, I would like to personally acknowledge and personally express my gratitude sa lahat ng leaders and workers ng ministeryo ito. And I would like also to acknowledge the presence of Pastor Agustino and Pastor Infante, Ignazia, Mimo, Sumolye. Sila po yung mga naging mentor, sila po yung naging educator ko while we were still in sa aming Bible school sa Switzerland. Sila po yung aming mga tagapagturo, sila po yung aming mga educator. Kaya isang kagalakan na sila ay naparito ngayong hapon. Okay, sige. I would like to ask everyone, can we all close our eyes first and bow down our heads? We will pray and ask for the guidance of the Lord before we will read the message today. Hallelujah. O amang banal na makapangyarihan siya natin may lalang ng langit at lupa sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Santo Espiritu, patuloy namin iniaalay sa iyong mapagpalagabay yung pag-aaral ng iyong salita. Lord, open our spiritual eyes, our ears, our hearts, our minds, and let your encouraging message, Lord, penetrate in our hearts today. And Panginoon, ang iyong salita hindi lamang maging educational sa aming mga buhay, kundi lalo tigit maging transformational. It will create change in our lives. Dahil Panginoon, alam namin na sa hapong ito, hindi aksidente kami naparito, subalit itinakda mo ang lahat dahil may nais kang ituro sa bawat isa sa amin. Accompany your message, O Lord God, with your blessings. Accompany your message with healing, with peace, with joy. At lalabas kami sa lugar na ito na puno ng kagalakan at pagpapala. Ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, now, the message today would center practically doon sa play, and we will tackle that short later. Okay. Pwede hong, can I ask yung ating computer operator, Deuteronomy 31 verse 6. And this is a very encouraging message of God. Ang sabi ho ng aklat ng Deuteronomy 31 verse 6. Okay. Ito yung point na kung saan ini-encourage. Okay? When Moses, they were walking, naglalakad po sila sa ilang. I will read it for you. Can you put it in Tagalog, please? Okay. Ang sabi sa Tagalog, kayo'y magpakalakas, magpakatapang, huwag kayong mata. Ang sabi, huwag takot. Ang sabi, di mangilabot sa kanila, sila. Inaabot po sila ng mga Egyptians. Ang sabi, sapagkat ang Panginoon mong Diyos, ang siya'y himayaw, kasama mo. Basa, 1, 2, 3. Nakikita niyo dyan sa likod? Okay. Can everybody read the screen? Okay. Otherwise we will. Ang sabi, He will never nor hindi lang leave, kundi may kasamang forsake. Okay? Now, at dito po yung pinaka-sentro ng message. Ezekiel 48, 30-35. Okay. Sige, babasahin ko sa Tagalog, ha? Ipa-flash na lang natin operator. Ang sabi ho ng Ezekiel 38, from 30-35. Ganito naman ang tungkol sa mga pintuan ng lungsod sa Hilaga. Sa luwang ay 2,332 metro. Ang 3 pinto para sa lipi ni Ruben, Judah, Levi. Ang pangalan ng mga pintong ito ay sinusunod sa pangalan ng mga lipi ng Israel.
Ezekiel chapter 48. Okay? 35. Sa gawing silangan, ang luwang ay 2,332 metro, ay 3 pinto rin na naman ang salipin ni Jose, Benjamin at ni Dan. Sa gawing timog ay ang luwang ay 2,332 metro at 3 rin ng pinto ay para naman salipin ni Simeon, Isaacar at Zabulon. Sa gawing kanluran, ang luwang ay 2,332 metro. Ang 3 pinto rin ito naman ay salipin ni Gad, Asher at Naphtali. 35. Can you please put 35 in English, Ate Tintin? Ang sukat ng paligid ng lungsod ay 937 metro. Mula ngayon, 35. Okay. The perimeter of the city will be 6 miles, and the name of the city from this day on will be. Ano daw? Ano daw? Yahweh is there. Tatanggalin ko yung letter T. Okay lang sa inyo? If I will remove letter T, what happens? Lakse. Ay, bakit kakamuntay? Gutom. Okay, now, sa ating binasang text, ito po yung allocation ng gates. Alam natin that there were 12 tribes in Israel. Tama? So, 4 po yung tribes. Divided, 12 divided by 4, itatatlo. Hello? Nandiyan pa kaya? Okay, sige. Now, ganito po yan. And bago ko tuloy-tuloy, kasi dito siya tutulay. Sino hong mga in-invite dito ngayong hapon? Pakitaas ang kamay. Nandiyan yung parents na rin. We would like to acknowledge your presence. Salamat. Si Ate, Loro. Okay, now, salamat po sa inyong panahon. Salamat sa inyong pag-allocate ng time. At lalo tigit, salamat po sa inyong kasi ganito yan. Ako naniniwala na nananampalataya na you dedicate time coming over here. Pakita tayo yung wireless, Brother Matthew, number 4. Doon sa taas. Kasi naka-on yung wireless nila, number 4. Okay. Now, ganito po yan. Alam niyo po ba, sa mga dumalo dito ngayon, alam niyo po ba na napakalaki ng difference kapag sinabi natin, you show up, but you were not really present? Naunawaan po ba niyo sinabi ko? Kasi ganito po yan. Sana wala ditong ganito, ha? Na you are actually present, but you are really mentally absent. Magkaiba po yung physically present ka, pero mentally absent. Hello? Kasi yung title na sinigaw nyo kanina, Yahweh is here. Sabihin mo sa katabi mo, the presence matters. La presenza conta. Giusto? Non solamente sull'aspetto fisico, ma specialmente anche mentale. Tama ha? Kasi ganito yan. You may show up dito ngayong hapong ito, or you may show up in a meeting, you may show up in a dinner, pero absent-minded ka. Ganito. Huwag nyo sasabihin ako lang. Lahat tayo. Lunes bukas, papasok ka sa trabaho. Physically nandoon ka. Ang utak mo nasa vakansa na iwan.
Kaya sabi ng amo ay, kapito gulagade to iyo, kaya kahit hindi mo naintindihan, si, senyora. Justo? Kaya huwag niyo sabihin sa akin, ako lang na naka-experience. So there is a big difference between physically present and mentally absent. Na dapat physically present ka, hindi lang physically present, lalo tigit, mentally present ka rin. Tama? Kasi para magkaunawaan. Now, ganito. Okay. Showing up usually is physical. Obviously. Sinipot mo. Fra i nostri fratelli, fratelli sorelle sudamericani qua, anche ospiti italiani, noi Filippini abbiamo una cultura, loro sono svizzeri quindi preciso. Italiani svizzeri. Ok. Noi Filippini abbiamo una cultura. Ok. Ganito yan. Pag ang Amerikano, the mic is still open, brother number 3, yung wireless bukas pa, hindi nila. Yan. Okay. Pag Amerikano, pag sinabing alas 3 ang apuntamento, 5 minuti prima di 3, magpapakita na yan. Giusto? Svizzeri, quando si dice alle 3, loro arrivano proprio alle 3. Ok? Pastore, lo sapete che noi Filippini, quando si dice alle 3, tayong mga Pilipino, pag sinabing alas 3, maghalo ang balat sa tinalupan, hindi yan darating ng alas 3. Kung hindi yan darating ng 3:30, darating yan ng alas 4. Alam niyo bang may mas matindi sa Pilipino? Yung Indian. Hindi talaga magpapakita yan. Adesso loro hanno scoperto qualcosa di noi. Okay, now, alam niyo ba that your presence carries weight? Ano daw? Your presence, not merely the physical presence, but the entity of your presence carries weight. May dating, may bigat, may halaga. Lumalalim ang ating friendship, not because we see each other. Lumalalim ang ating friendship, hindi dahil madalas tayong magkita. Lumalalim ang ating friendship dahil meron tayong interpersonal connection. Okay? Now, yung 10 minutes lang tayong nag-usap, mas gugustuhin ko pa kaysa sa kalahating oras kitang kaharap. Tapos habang kausap kita, yun bang yung F na blue? Alam niyo yun? Tapos siya, ano daw? Oh, mamaya na. Kaya ako mas gustuhin ko pang 10 minutes lang tayo nag-usap, pero yung full attention mo, nasa akin. And that would be fine for me. Hello? Tama ho ba? Di ka ho mas valuable yung ganon. Naranasan nyo na rin yan, ano? Okay. Now, you showed up not only because you're available, but your presence entails investment. May halaga ang inyong presence. Okay. Now, sino ho yung mga nag-birthday dito ng 50th year? 60 na si Ate, glory to God. Senior na! Okay? Minsan sa buhay natin, nakaraan tayo ng nag-18th birthday tayo. Nag-50th birthday tayo. Di ba? Tandaan nyo. Ang tanong, tandaan nyo sinong dumalaw? Hindi.
Hindi nyo tanda kung sino lahat ang dumalaw. Hello? Pero ganito, pero nung nagkasakit ka, na nasa ospital ka, tanda mo kung sino dumalaw sa'yo. Hello? Noong nakaratay ang mahal mo sa buhay, dahil namatayan ka, at may nakilamay, at may dumalaw, tanda mo kung sino sila. Tama? Kasi yung nais kong ipunto ganito. There is a big difference when you showed up in my life, not only when things are good. Bakit ako? Patayin mo na lang lahat. Iwan mo lang yung number 1, per favor. There is a big difference when you showed up and things are going good in my life, but there is a much big difference when you showed up in my life when things are not good. Agree ba kaya? Mas malaki, mas mabigat ang dating, mas tanda mo kung sino yung nakisa, nakisimpatya, lumapit sa'yo, kumamay sa'yo, nagtap ng balikat mo when things are not okay. Kasi tayo bilang tao, yung mga moments na yun ang kailangan natin sa buhay. Hello? At alam nyo ba, kapag dumaan ka sa sakit na sitwasyon, mapapait na kalagayan, mahirap na kalagayan, yun yung mga pagkakataon na hinahanap mo ang presence ng mga mahal mo sa buhay. Tama? Now, pansinin niya, pag marami ka pera, marami ka kaibigan. Pag wala ka pera, wala ka na kaibigan. Bakit? Tingnan nyo. Oh. And that's where you tested true friendship. Kasi sa meron o wala, kapag ang taong yan nandyan, ibig sabihin mo sa katabi mo, mahal ka noon. Tama? Hello? Now, ako bilang tao, masaya ako na dalawin mo ako sa birthday ko. Pero mas lalo akong masaya pag dinalaw mo ako kapag nasa ospital ako. Mas lalo akong masaya kapag kinumusta mo ako nung nalaman mo na pinanilisensya ako ng Datore de Laboro ko. Mas masaya ako pag kinumusta mo ako, dinalaw mo ako sa bahay namin nung nalaman mo na inalis ako sa trabaho ko. Tama? Dahil tayo bilang tao, we would prefer the presence of friends, family members, not only when we're up, but especially when we're down in life. Kaya ngayong hapon, yan po ang mensahe ng Diyos. Ewan po kung sinong nangangailangan ng mensaheng ito na nakaupo dito, nakangiti lang yung katabi mo, pero hindi mo alam. Durog-durog puso niyan. Yung katabi mo yan, nakaupo dyan. Masama loob niyan. Yung katabi mo, nakaupo dyan. Sinakloban ng langit at lupa yan. Amen! Now, balik po tayo dun sa binasa natin in Ezekiel 38, 48, 33 to 35. Now, ganito. Perché anche loro che hanno insegnato a noi nella scuola Bibbia, questa cosa qua. Kasi kung babasahin nyo ang Book of Ezekiel, isang malungkot na libro po yan sa Biblia. Kasi yung first half ng Book of Ezekiel, it was all about the prophecy of the downfall of Israel. Pero yung remaining half, if I can remember from 30 to 38, it was all about the promise of God. Now, ganito. And to make things worse, in Ezekiel chapter 10 verse 18, Brother Maki, English. Ito pinakamatindi. The presence of the Lord departed from the temple. Ang presensya ng Diyos
umalis sa templo. Ganito ha. Ang Israel, naalala nyo kanina yung play, bihag sila ni Haring Nebuchadnezzar. Mula sa Israel, sa bayan nila, kinuha sila, dinala sila sa Babylonia. Yung mga may isip, yung mga makikisig, yung mga may kakayanan, gusto silang pakinabangan, isfrutan ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Hello? So they were not only physically exiled, they were also spiritually exiled because of this. Kaya sa buhay natin, tingnan nyo, parang napakahirap yung mga pagkakataon na kailangan mo ang presensya ng Diyos dahil yung mga kaibigan mong hindi nagpakita sa iyo, alam ko may kilala kang ganyan, na nangutang sa hindi na nagpakita sa iyo. Amen. Lakas na. Lakas na. Parang ang hirap mo na wala ka ng kaibigan, wala nang lumalapit, bukod tanging presensya ng Diyos ang inaasahan mo. Tapos, nung hinahanap mo ang presence ng Diyos, ang nangyari sa'yo ganito. Lord, nasaan ka? Lord, mahirap ka na. It's difficult. When you come to God and sense that the presence of God is not there, it's very difficult. Pero may good news ngayong hapon. Dahil that presence of God that was gone in Ezekiel chapter 10 verse 18, in Ezekiel chapter 48, 48, yung last chapter, Ezekiel na. See? Ang sabi, and the presence of the Lord remained. Kasi, ngayong hapon ganito. In Ezekiel 48, Brother Marky, verse 35. Ito, binasa natin kanina. Alam niyo ba anong ibig sabihin ito? Nung nakaraan, when I was teaching here, I was teaching about Jehovah Jireh. Tandaan niyo yan? Hello? Lumipas lang 2 linggo, libot niyo Jehovah Jireh, which is God provides. This time, alam niyo po ba anong ibig sabihin ito? Jehovah Shammah. Ibig sabihin, the Hebrew name, the Hebrew translation, kasi nakasulat Jehovah Shammah. The translation for that is, the Lord is there. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos nandoon. Okay, doon sa Ezekiel 10:18, the presence of God departed. Pero bago magtapos ang aklat ni Ezekiel prophesied pala, that God promised that the presence of Yahweh is there. Maraming tao, ako even marami nagtatanong, kayo, pastor kayo lingkod ng Diyos, alam nyo to. Tatanungin ko kayo, sabi sa akin, kung totoong may Diyos, sabi sa akin, bakit niya hinahayaan itong nangyayari nito? Tama? Hello? Ako lang yung natanong, Ren, di ba? Somebody once asked you, ikaw nagbabasa ka ng Biblia, bakit kung totoo may Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos mangyari ang lahat ng ito? O, ganito, personalize natin. Sige, bato-bato sa langit. Ang matamaan, ma-bless. Personalize natin. Pastor, kung totoong may Diyos, bakit ako iniwan? Pastor, kung totoong may Diyos, bakit kami naghiwalay? Yan, tignan mo katabi mo, parang hiniwalay
Alam niyo sa totoo lang, nandun kasi yung freedom of will ng tao na hindi pwedeng pakialaman ng Diyos. Ang Diyos nilikha niya, lupa. Ang tirahan ng Diyos, langit. Ang nagdesisyon sa lupa, tao, hindi Diyos. Kung anong nangyayari sa lupa, hindi dahil kagagawan ng Diyos, kundi kagustuhan ng taong namamahala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, desisyon mo yun diba? Things get worse in life. It was never God's decision. It was yours and fully your responsibility. Ito narinig nyo na, sasabihin ko, binabanggit ko ito kahit saan ako magpunta. Hindi kasalanan, ganito, hindi mo kasalanan, ipinanganak ka mahirap. Hello? Mas lalo tigil, hindi kasalanan ng Diyos, namatay kang mahirap. Kasi ang pagsusumikap, wala sa Diyos na sa atin. Kumilos ka tao, kaabagan kita at kawan. The grace and the mercy of God is there. Why? Because the presence of God is there. Hello? Now, kaya ngayon, sabi, dami mong pera, magulong buhay. Dami mong investment sa Pilipinas. Wala ka namang budget. Sa pagdami ng kayamanan mo, sa pagunti ng tulong mo, sa pagdami ng negosyo mo, sa pagunti ng tulong mo, dahil natatakot ka malugi mga negosyo mo. Nandiyan pa kaya? Anong sabi ng Matthew 16:26? And this goes to everyone. Paalala ng Diyos. What is it for a man if he gains the whole world but loses his very soul? Kaya ang maraming kayamanan maganda, marami ari-arian maganda, pero kung wala rin lang ang presensya ng Diyos, baliwala na yan. Bakit? Alam niyo kung bakit? Yaman, pera, investment, ari-arian, maiiwan sa lupa yan. Eventually, our soul. Nostro anima, rendi conto, renderà conto. Davanti niyo. Kaya ang ating kaluluwa, pahalagahan natin. God gave us 7 days in a week. Tama naman na siguro ng 6 na araw kang magtrabaho. Yung linggo naman, i-dedicate mo sa Lord. Lagi ko sinasabi dito, mga galit kayo sa euro. Akala nyo mauubos, kaya nyo ubusin ng euro. 10 years, 20 years, 15 years, 30 years after, ang euro nandyan pa rin. Anong naubos? Buhok. Ubos lakas. Magatuhod. Sakit likod. See? Ay naubos ang euro? Hindi. See? Bigyan natin ng pagpapahalaga. Kaya ngayon, as we celebrate our 13 years, alam nyo, I was praying and fasting for this for the past 4 weeks. God called my attention. Because I believe, personally, that this church is powerful, hindi dahil ating, at hindi dahil ako nagpapastor. I believe that this church is powerful, not because of the music, not because of the lights. Kita nyo kanina may pausok-usok pa, maya-maya lang, mamumunga na kayo sa dami ng usok. Not because of the sound system. Isa lang. Because of the presence of the Lord. Amen? Nandiyan ang ating mga mentor. Masipag silang pumunta dito. Nakikita nila, ano sabi ni Pastor Agustino? Gloria a Dio. Ogni volta che torno qua, io vedo sempre la presenza di Dio, la gloria di Dio. Yun ang pinakamahalaga kasi tapatin ko na kayo. Ang building na wala ang presence ng Lord, building lang siya. Ang church service na wala ang presence ng Lord, programa lang yan. Ang kantahan na wala ang presence ng Lord, awitan lang yan. Ang mahalaga,
ang presence ng Lord. And this, God reminds me once again, for the last 13 years, you've experienced my presence. Kaya ang deal ko sa Lord, Lord, kung luluubin mo in the next years to come, kung paano mo kami sinamahan from year 1 to year 13, ang nais namin, in the next years, your presence will remain. Hello? Alam nyo, itong building na to dati, 10 years na tayo dito, ang bilis ng panahon, ano? Itong building na to dati, Scuola di Danza po ito. Kaya nakita nyo pavimento, parke. Tapos may division ho dyan, makapal. May mga sumasayaw dito, may mga natugtog, may mga kumakanta. That was 10 years ago. Pero naramdaman mo sa sarili mo, bukas linggo, pupunta ako sa Via Mapping numero 4 pupunta ako sa church. Why? You feel the presence of God. At meron ho tayong tinatawag na manifested presence. Yun bang nakanta ka sa bigat ng problema mo, hindi ka na nagsasalita, hindi ko na masalita sa Lord sa bigat ng dala ko, puso mo na lang iniyak. Tapos nung lumabas ka, umuwi ka sa inyo, pagdating mo sa bahay niyo, ang dami mong problema, pero bakit masaya ka pa rin? Because you once feel the manifested presence of God. At yan ang deal ko sa Lord. Lord! Kaya naalala ko yung sinabi ni Moses nung palabas sila may sabi ni Moses, Panginoon, if your presence doesn't go with us, hindi na kami ate sa lugar na ito. Ganun din sa parte namin. Kaya pala, ang progression ng church, hindi sa dami ng church na naitayo. Hindi sa ganda ng church building. O hindi dahil ang pastor nyo magaling mag-English. O kundi pati ang pastor nyo magaling mag-Tagalog, mag-Italiano. Kundi tuwing tayo nag-meeting dito, prayer meeting man yan, Domenica man yan, nandoon ang manifested presence ng Lord. Amen? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang presence ng Lord mahalaga. Kaya kagaya ng binanggit ko kanina, you will not only present yourself physically, but mentally. Kasi ang Lord, ang sabi, nasaan ba ang Diyos? The Bible says, we will worship Him in spirit and in truth. Kaya kung espiritu, nakikita hindi? Ha? Tanungin ko kayo ulit. Kung ang Diyos espiritu, nakikita hindi? No. Pero nararamdaman. Hello? Every time na tayo nag-gather, we will feel the presence of God because that is what is important in our lives, the presence of God. Sino hong may mga anak sa Pilipinas, taas ang kamay? Tingnan niya. Glory to God sa mga bayaning nanay, iniwanan mga anak sa Pilipinas. Alam niyo ba, kasi experience-wise, sa dami ho ng pagkakataong binigay ni Lord sa akin maka-giro sa buong Europa, the same kwento ng nanay. Alam niyo ba na yung ating mga anak sa Pilipinas na iniwanan, hindi lang ho nila gusto yung euro natin. Hindi lang ho nila gusto yung package na pinadala natin. Lalo tigit, hinahanap din ho ng mga anak natin yung ating presence. Sino mga anak dito na lumaki sa Pilipinas na kinuha ng nanay at tatay dumating dito? May mga anak na ganyan. Yung buwata sa kuware, naramdaman. Bakit? Absent ang physical presence ng genitor. Kaya sa buhay natin, bilang mananampalataya, sabihin mo sa katabi mo, kahit mahirap. Sabihin mo sa katabi mo, kahit mahirap. Alalahanin mo, si Lord nandyan. Amen! Ang mahalaga ang presence ng Lord. Kaya yung Ezekiel 10:18 na ang presence ng Lord umalis, dumating sa Ezekiel 48:35, ang presence ng Lord bumalik. I shall. Si MacArthur yun Pero ang
dapat hindi ganito. Ang Jehovah Shammah, hindi lang I shall return. Ang Jehovah Shammah, I will remain. Kaya tayo dito ngayon, nagse-celebrate tayo ng 13th year ng church. Sabi ko nga, glory to God. Kita niya, kung wala ang presence ng Lord, ewan ko kung saan na itong ministry ito napunta. Alam niyo kung bakit? Without boasting. Ang dami nung nabago. Mga kortina dito, bago. Mga natugtog, iba bago, mga nakanta, bago. No, dito sa ministry, may mga umalis. May mga dinagdag. May mga nagalit. May mga nagtampo. May mga umiyak. Pero isa lang nakita kong hindi nagbago eh. And that's the presence of God. Hello? Amen? At napansin nyo, ako, kahit sinong tatayo sa likod ng pulpito, sila, mga senior pastors, doesn't make a difference. Why? Bakit? Dahil ang mahalaga, ang presence ng Lord. Dahil ang dala nila, salita ng Diyos. Hello? Andiyan pa kaya? Kaya lagi nating tandaan, masama pakiramdam mo. May pinagdadaanan ka. Wala kang pera. Sa pinalisensyado. Tingnan nyo. Ang tao, pag tutubene, pag marami ka pera, marami ka kaibigan. Pag wala ka na lahat, halos wala ka na kaibigan. Ang Diyos, sa meron o sa wala, nandiyan ang Diyos. At yan, sige palakpakan natin ng Lord. At yan ang gustong ipaalala ng Lord sa bawat isa sa ating ngayon. May tubig o wala. Lord. Pero mas magandang may tubig para makapagtuloy-tuloy. Kaya tandaan mo, in difficult moments of life, God was there. God was never lost. Nung umiiyak ka dahil kabibreak niyo. Nung nasa ospital ka dahil nagte-therapy ka. Nung walang-wala ka, so kaya ako nito pupunta. Awanti kwartam, naibusti kwartam. Tumawa si Kabsat. Nung walang-wala ka, hindi mo napansin, may inutos si Lord. Dali mo to doon. May inutos si Lord, dalawin mo. May inutos si Lord, nagpalakas sa'yo. Hello? And that was the manifested presence of God. Gumamit lang ang Lord ng tao. Hello? Nandiyan pa kayo? Kaya in difficult moments of life, wag nating sarilinin. At lalo tigit, sa panahon na tayo umarap ng problema, kawawa naman ako. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Nandyan ang presensya ng Lord. Pero bakit di ko maramdaman? Sabi ng Bible, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos lalapit sa iyo. Ang nangyayari kung minsan sa atin, nandyan ang presence ng Lord, sinasamahan tayo ng Lord, pinapalakas tayo ng Lord, ayaw mo naman humakbang. Ganito paalala ko sa lahat. Ako naniniwala talaga ng palataya na ang problema, hindi tinatambayan. Huwag kang tumambay sa problema. Why? Problem was never your destiny. Ang problema sa buhay, sabi mo sa katabi mo, perma-permata lang yan. Amen! Kaya huwag kang tumambay dyan. It was not your life. You were never meant to be there. Tingnan nyo. Ito. Nakita nyo yung play natin kanina. Anong sabi? Bababa ako. Anong sabi ni Nebuchadnezzar? Di ba tatlo yung tinapon natin? Ilan na naging? Sino yung pumapat doon? I believe that was the pre-incarnated presence of Jesus. Ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, parang anak ng Diyos. I believe it was the presence of God there. Kaya in moments you're down, do not think you're alone. In moments you're crying, do not think you're alone.
Tapos tatanungin ka, saan ka? Nandito sa bahay. May sala ang datulo. Wala akong kasama. Lalo ka nalulungkot. Kasama mo ang Lord. Hindi mo lang nare-realize. Bakit? Tingnan nyo ha. Ganito. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Anong sabi nilang tatlo? Kahit hindi kami ililigtas, hindi kami luluhod. Anong ginawa ni Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar. I-short natin. Pinainit yung pugon na 7 times. Na yung mga nag-init ng pugon, sila yung nasunog. Natanong ko ganito. Hinipan ba ni Lord ang pugon? Ha? Lord, hipan mo ang pugon. Hindi. Tama? Hindi. Sinamahan sila sa loob ng pugon. And I want you to look at me. Stare at me. Hindi pinangako ng Diyos na wala kang problema. Ang pinangako ng Diyos na sa gitna ka ng problema, kasama ka. That's the promise of God there. Hello? Isaiah 43 verse 1 and 2, Brother Monkey. Kaya ako naniniwala, sabi ko nga, Lord, malakas ang loob ko sa ministry. Bakit? Every time we pray, every time we minister to people, nandyan ang presence ng Lord. Kaya nakakaranas ng kagalingan. Kaya nakakaranas lumalaya. Because the presence of God is there. Not because, yung pastor, magaling ako. No. God doesn't count that. In Isaiah 43 verse 1 and 2. Basahin natin. But now says Yahweh. Yan. This is what the Lord says. The one who created you. Hindi sabi ng amo mo. The one who created you. Basa, 1, 2, 3. Ulit. Do not fear. Ang sabi dito, for I have redeemed you, I have called you by name. Ang sabi, huwag kang matakot. Na, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, pinainit ng pugon. Hindi hinipan ng Lord ang pugon. Kayang gawin ng Lord, kaya. Di ba? Pwedeng i-malfunction ng Lord ang pugon para hindi gumana ang pugon. Pero hindi. Hinayaan ng Lord na ipasok si Shadrach, Meshach, Abednego sa loob ng pugon. Pero nung nasa pugon, sabi mo sa katabi mo, sinamahan sila. Kaya yan ang guarantee ng Lord. Hindi kayo a-absent at i-excuse ng Lord sa problema. Hindi kayo i-excuse ng Lord sa sakit karamdaman. Sasamahan ka ng Lord. And that's the message there ngayong hapong ito. Because Yahweh is there. Not only there. Sabi ko, tanggalin natin ang T. Yahweh is here. Sabi mo, Yahweh is here. Ulit, Yahweh is here. Nasa sa'yo. Every time you face a problem, palakasin mo loob mo. Kaya mo yan. Why? Sasamahan ka ni Lord. Kaya, paalala ko sa lahat dito, yung mga masipag mag-pray, huwag niyong ipag-pray. Nahipan ni Lord ang pugon. God will never do that. Lord, hipan mo ang pugon. Sabi naman ni Lord, listen to him. God will never do that. Sabi ng Lord, pinalakas ng 7 times. Okay lang yan. Tingnan niyo. Tapos, nakita ni Nebuchadnezzar, ano? Sabi, parang may kasama sila. Di ba? Tatlo lang. Sabi ni Nebuchadnezzar sa sulat, tika, di ba tatlo lang yung tinapo natin? Bakit naging apa? Tapos, tingnan niyo ha. Inilabas sila ngayon sa pugon.
Ano nangyari sa kanila nung lumabas sila sa pugon? Ha? Hindi nasunog. Ang una man, hindi talaga nasunog. Lumabas sa pugon eh. Kumbira kung kayo. Ang matindi ka dito, hindi sila amoy. I can only wish about it. Sa tindi ng pinagdaanan mo, hindi ka nang amoy. Tignan mo yung katabi mo. Amuyin mo yung katabi mo kung amoy usok. Amuyin mo. Ha? Ano amoy mo? Amoy Chanel. Kasi sa totoo lang, I can only think about it. Sa tindi ng pinagdaanan mo na problema, sa totoo lang, dapat pangit ka na eh. Tama? Dapat 10 na yung... Dapat dami mo ng wrinkles. Pero bakit? Pero bakit? Titingnan mo nga ulit yung katabi mo, sabihin sa katabi, pero bakit blooming ka pa rin? Diba? Haven't you wondered that? In spite of, ipapasok ka talaga sa pugon, kaya lang hindi ka mangangamoy uso. Dahil hindi ka hahayaan ng Lord na masunog. Ang sabi dito, even though I will be with you when you pass through. Anong ibig sabihin ng pass through? Dadaan. Kasi when you're in front, pwede kang matras. Pwede kang umayaw. But when it says pass through, dadaan mo. Kaya huwag ka matakot sa problema sa buhay. Madadaanan at madadaanan mo talaga yan. Ay, bakit naman pasto? Hirap na hirap. Alam mo bakit? Para ka tumibay, para ka tumigas, para ka tumatag. Dahil yan ang nais ng Lord sa buhay mo. Amen? Now, ganito. And I will close here. I will not stay long. Okay, ganito. Illustration. What do you see? Ano nakikita nyo? Kamao? Kamao. Ano nakikita nyo? Daliri. Okay. Anong mas nakikita nyo? Kamao o daliri? Ano daw? What did you see? The finger or the fist? Both. Tama? Kasi bakit? Finger is much smaller, the fist is much bigger. So when I put my finger in front of my fist, you still see my finger, but the background is the fist. What do you see? Ah? The fist. I have my finger at the back of it. What do you see? Finger and the fist. What do you see? Only the fist. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, ito problema mo. Ito ang Diyos. Alin ang mas malaki? Daliri o kamao? Di ba mas malaki si Lord? Kaya ka nagpapanik dahil ang tingin mo ganito. Dapat ang tingnan mo, alam mo may problema ka, pero mas malaki ang Lord sa problema. Amen. Kaya hindi aksidente na parito ka dahil alam ng Lord, lumong-lumo ka na, hinang-hina ka na, susuko, kunti na lang, susuko na, ayaw na. Hello! Oh, tingnan nyo, ganito. Oh. Sino gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Sabi ko, taas ang kamay. Amen kayo. Sino gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay! Ay, kung sasabihin ko ngayon Uy, Pastor, huwag muna! Okay. Kasi ganito ho yan. Sige. Kukwentuhan ko muna kayo bago tayo mag-conclusion.
Yung lalaking pumunta sa langit, alin ang gusto pumunta sa langit o pumunta sa impyerno? Na. Dali, ikukwento ko muna. Yung isang kapatid, tuwing pumupunta ng church, lagi siya sa harapan nakaupo. Eh, ang problema, sa harapan na siya nakaupo, tuwing nagpipreach si pastor, natutulog. Eh, sabi ni pastor, pambira naman itong taong ito. Pumunta dito, tapos natutulog. Sabi ni pastor, sige nga, tingnan nga natin. Nagtanong ang pastor, sino gustong pumunta sa langit? Tayo! Hindi tayo silang lahat. Nagising siya ngayon bigla. Sabi niya, bakit kayo tayuan? Ay, tapos nagbulungan mo katawag. Sabi niya, bakit kayo nagtawanan? Eh kasi nagtanong si pastor, sinong gustong pumunta sa langit? Ikaw lang yung nakaupo, lahat kami nakatayo. Di napahiya siya. Sabi niya, ay. Sabi ni kapatid, pastor, hindi mo na ako maiisahan. Ito na ngayon. Nag-preach ang pastor. Natulog siya ulit. Sabi ng pastor, tulog ka na naman. Wala pa nga 5 minutes, tulog ka na naman. Sabi ng pastor, sino sa inyo sa kalagitnaan ito gustong pumunta sa impyerno? Tayo! Ay narinig niya tayo. Sabi ko malipas yung tayo! Ano nakatayo na siya? Nagulat siya. Siya lang ang nakatayo. Sabi niya, bakit kaya nakaupo? Pinagtataunan siya ngayon. Hiyang-hiya siya para siyang mamatay sa hiya. Namumutla siya eh. Sabi niya, nilaksan na niya yung loob niya. Pastor, ewan ko lang sa inyo kung anong pinag-uusapan dito. Pero pakiramdam ko, tayong dalawa nakatayo ko sa Nagabitagin niya sa tuwa siya. Lahat tayo gustong pumunta sa langit. Let's admit the fact. Not because pag dito tayo sa lupang dami nating problema, pagpunta natin sa langit, wala na tayong problema. Not only that. Because sa langit, nandoon ang presence ng Lord. Kaya sa buhay natin, sikapin natin, huwag tayong lumayo sa presence ng Lord. Ako ang dami kong nakita. Sa dami na ho ng pinagdalahan ng Lord sa akin. I'm already, sila mas marami. Pastor Fante, Natadya, South America, Natadya, ang dami na niyang napuntahan sila. Yung pinuntahan ho nila ganyan, yung akin napuntahan ganyan pala. Pero yung privilege na pinadalhan ng Lord sa akin, isa nakita ko eh. Ang dami kong nakitang tao, nasa kamay na ng Diyos. Umalis pa sa kamay ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, mga kaibigan, mga na-invite. Wala akong nakitang taong nagpaka-Diyos na napasama. Ang dami kong nakitang tao, nasa Diyos na. Umalis pa. At ang pag-uusapan natin ngayong hapon, hindi church. Kasi kung pupunta ka sa church, ang sabi ng ibang church, ang presence ng Lord nandoon din. That's the omni-presence of God. Omni means, from the Latin word prefix is, everywhere. Hello? Kaya ang pagsumikapan natin sa buhay natin, araw-araw, may problema, may hinaharap, may testing, ang presensya ng Lord kasama natin. At ito ang conclusion. Sa Old Testament, in Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao, after nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, kasama ng tao ang presence ng Lord sa Garden of Eden. Subito, in Genesis chapter 3, nung nagkasala sila, hiwalay ang presence. Dahil hindi pwedeng magsama ang holy sa unholy. Nagkasala ng tao, kaya inilayo ng Diyos ang tao. Sa buhay ni Moses, nagtayo si Moses ng tuldang tipanan. Bumaba ang presence ng Lord sa tuldang tipanan because of the Ark of Covenant.
Sa buhay ni David, yung tinuturo ni Pastor Fanti kanina, yung senior niya, ang sabi ni David, itatayo kita ng templo. Ang sabi ng Diyos kay David, hindi ikaw, dahil ang kamay mo may dugo. Natayo ang templo sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya may tinatawag tayong Solomonic Temple. May templo! Pero may division. May presence ng Lord, pero may restriction. Kasi may outer court, may inner court, may Holy of Holies, at ang nagdi-divide sa Holy of Holies, the Lord. Noong namatay si Jesus, kaya sinikap talaga ng Diyos ilapit ang kanyang sarili sa atin. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And the Word became flesh and dwelt among us. Emmanuel. Kaya nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin, napunit ang tolda, anong napunit? Ang curtain. Nangangahulugan, wala nang barrier between God and man. Kaya nga sinabing Emmanuel, I'm man and will. At ang Diyos naging tao at nanahan sa tao. In Revelations, ang sabi ng Revelations, chapter 21, verse 3, I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is within men. Kasama na natin ang Diyos. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, paalala sa ating lahat na nandito, kasama ako. Every time we face difficulties in life, wag ho tayo, God is not undermining the problem that you're encountering. God is not undermining yung sakit karamdaman na hinaharap mo. Pero isa lang ang nais ng Diyos yung paalala sa'yo. When we face problems and difficulties in life, lagi mong alalahanin, kasama mo ang Diyos. Kaya ngayong hapon, the presence makes the difference. The presence of God makes a difference in our lives. Yung presensya ng Holy Spirit, yan ang magsasabi, pumasok ka ng maaga sa amo mo. Alam ko, mahal ang argento sa Pilipinas. Huwag mong itago yung superior ng amo mo, argento yan. Ang Holy Spirit na nagsasabi sa'yo ng ganyan. Yung kutsara at yung sandok ng amo mo, argento. Alam ko sa Pilipinas, mahal ang argento. Huwag mong itago. Ang sabi ng Holy Spirit sa'yo, pag nanakaw yan. Ito ba sa langit? Ang sabi ng Holy Spirit, huwag ka mag-undertime sa amo mo. Ay, nasa mari sila. Binayaran ka ng 8 oras, magtrabaho ka ng 8 oras. Tumanggap ka ng sahod ng ayos, magtrabaho ka ng matapang. Amen. It is the Holy Spirit that convicts you tuwing sumasakay ka ng autobus, mag-timbro ka. Kasi pag nahuli ka ng inspector, yung ticket mong 250, ang kapalit niyan 46. It is the Holy Spirit that tells you and convicts you, huwag ka magsinungaling. Ay, Pastor, white lies lang naman yan. Ano ang masama? Ay, pink, blue, green, white. Sa dulo, lies pa rin. It's not good. Kaya sa buhay natin na tumanggap tayo kay Jesus, mga kapatid dito, tatanggapin natin si Jesus na ang presensya ng Diyos na sa atin. Let's live a faithful and righteous life before His sight. Amen. Yun ang kailangan natin. Huwag tayong tumulad dun sa mga taong nawawalan na ng pag-asa at tumatanong pati sa release ng metro. Kaya pati ikaw late sa trabaho Pati ikaw nadadamay, wala ka namang hindi attend sa tornate. Kaya every time we face trials and difficulties in life, let us remember sa ating mga sarili. Alam ko hindi ako iiwanan ng Diyos. Kaya ngayong hapon, bilang paalala sa ating lahat, kapatid, kaibigan, ano mang pagdaanan mo sa buhay? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, hindi in-exempt ng Lord na ipasok sa pugon. Pero nung pumasok sila sa pugon, yung binasa natin na
Ezekiel 48:35. The Lord, Yahweh Shammah, the Lord is there. Kaya ngayong hapon, nais kong imbitahan ng bawat isa. Can we all stand? Sige. Okay. And this goes for all of us. Hindi lang sa mga bago, hindi lang sa mga first time, hindi lang sa mga matagal ng mananampalataya, kundi sa bawat isa sa atin na sa oras na ito, mulit-muli, pinapaalalahanan tayo ng Lord, whatever difficulties, whatever problems, whatever health issues you have, hindi ka nag-iisa. Because God is with you. Amen? Kaya inaanyayahan ko ang bawat. Can we all close our eyes and bow down our heads? Hallelujah. At nais ko home, I would like to invite everyone to follow this prayer. A prayer of acceptance. The prayer to accept Jesus as our Lord and personal Savior. Pwede hong maanyayahan ang bawat isang sumunod sa biglang panalangin. Sabihin natin, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, sa hapong ito, nang may pagpapakumbaba, ako'y lumalapit, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo ako. At sa oras na ito, tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa oras na ito, ang iyong Banal na Santong Espiritu ang siyang manguna at manahan sa aking puso't isipan. Salamat, Panginoon. Ito'y aking dalangin ng may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ako na lang po ang mananalangin habang tayo nakayuko, nakapikit. I would like to invite, can you please raise your hands po? At sa pagtaas ng ating dalawang kamay, as a sign of surrender to the Lord. Panginoon, salamat sa hapong ito. Minsan ba pinalalahanan mo ang bawat isa sa amin? Whatever difficulties, whatever hardships, whatever testings, whatever health issues we're passing through, whatever relational problems, whatever relational issues we're passing through, thank you for once again reminding us that you have never left nor forsake us. Panginoon, iwanan man kami ng tao, pero salamat, ikaw hindi mo kami iniwanan. Panginoon, sa oras na ito, ang dalangin ko sa bawat mga kapatid na nandito sa bulwagang ito, Lord, there are times we step out of your presence, but please don't allow. Kagaya ni David, ang sabi niya, take not thy Holy Spirit from me. Panginoon, kami mulit-muli lumalapit, nakikiusap, Lord, minsan pagalingayin mo kami. Embrace us once again and allow us to enter into your presence. Panginoon, it is everybody's heart's desire to enter heaven because heaven is your dwelling place. At ang nais namin, Panginoon, makasama ka, makanig ka, dahil ang sabi mo, Lord God, dyan sa langit, hindi na kami iiyak, papahiran mo ng mukha sa aming mga mata. Panginoon, salamat. Dalangin ko rin, Lord God, sa ministeryo nito, na yung inumpisahan 13 years ago. Lord, you have been with us in the past 13 years. Panginoon, sa mga sumunod na taon, huwag niyong iwawala ang iyong presensya. Iikot yung bawat isa sa amin, maging mapagpagumbaba, maging mahaba ang aming pasensya. The fruit of the Holy Spirit will manifest in our lives. The works of the Holy Spirit will manifest in our lives. At handa kaming kumalinga, handa kaming umaruga, handa kaming tumulong, handa kaming yumakap sa mga nangangailangan. Use the lives of each and every one of us in this ministry as an extension of your finger.
And Lord, we also pray for the life of Pastor Fante, for the life of Ignacia, for the life of Pastor Agustino. Lord, thank you that you have shared the moments with our lives, Lord God. Panginoon, salamat dahil nakilala namin sila, Panginoon, na dinala mo kami, Lord God, towards them, na sila ang kaagapay, katulong, katuwang ng ministeryo nito. Lord, we would like to humbly thank you for their lives. And we pray, Panginoon, and we acknowledge the gratitude ng kanilang contribution in this ministry, Panginoon. Hallelujah. At alam namin, O Lord God, you will reward them for what they did para sa iyong ministeryo. At lahat ng mga kapwa ko kamanggagawa sa ministeryo ito na walang sawang tumutulong, gumagawa, kumikilos, Panginoon, pagpalain niyo, Lord God. And I declare not only 13, 14, 15, 16, 17, in the next years, Panginoon, patuloy namin kasama ang iyong presensya sa ministeryo nito. And Lord, today is but another glorious year in the celebration of this anniversary, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mataas sa ministeryo ito. Use this ministry as an extension of your hand and your finger to care and to help those needy. Panginoon, salamat at ako naniniwala at nananampalataya yung mga pinakita mong visions for this ministry, yung mga nais mong panggawin para sa ministeryo, Lord God, in your own perfect time, in your own perfect will, mangyayari at magaganap. Panginoon, salamat at sa hapong ito, tunay sa inyo rin maraming pamarito ang aming panalangin, may balik namin sa inyo, kataas-taasan na po yung kalwalatihan sa mga ng iyong Jesus. Amen. Hallelujah!